Pet love story na isinulat ni Henry Jen Eston. Hikain ka na nga, ba't yan pa napili mong alagaan? Pwede naman aso, rabbit, o aso talaga yung may lahi. Naiinis na sabi sakin ni kuya na nasa malayo. Nagsumbong kasi mga pakil-amero ko na kapatid Akala ko talaga madadala ko sila sa bribe ng bilihan ko sila ng mga mamahaling cellphone. Bigo ako. Mapalo nga sa puwet ang mga iyon kapag wala si Papa makaganti man lang. Joke lang. Haha, mabuti na lang mahal na mahal ko silang mga kapatid ko. Nako talaga, ano balak mo dyan? Iritado ni kuya. Ay nako pake mo ba? Ikaw ba bumibili ng inhaler ko? Ikaw ba magpapakain sa mga yan? Wala na nga akong jowa pagbabawalan mo pa ako pasukin ang pag-aalaga ng pusa na dati ko pa talaga pinapangarap sa tanan ng buhay ko. Saka hinihika lang naman ako dulot ng allergy o kapag nasa masikip, o kaya madilim, at pagod ako feeling ko kasi nasusuffocate ako. Ano ba problema? Santukan na lang. Ginagangster mo ako. Charot. Haha. Sa cat person ako I behave and mood like a cat. I love cats tapos pag-aalagan mo ako nang hindi ko ka-vibe. Ayaw ko ng aso. Ayaw ko ng rabbit. Mas lalong wala akong balak sa may lahi na aso. Sa may lahi na pusa okay ako charot. Bata pa lang ako cute na ako sa mga pusa. Ewan ko siguro dahil pinagbabawal talaga sa amin yun o banned yata ang pusa sa bahay namin sa kadahilanang mabaho daw ang pusa sa dumi, makalat, hindi maasahan, tulog ng tulog, kain tulog lang. Ay nako hindi ko dinidescribe ang sarili ko. Iyong pusa kasi. Iyon ang alam ko na dahilan bukod sa bawal daw sa akin kasi may asma ako. Puro aso ang mga nagdaang taon na alaga namin. Nagiging close din naman ako sa mga aso namin. Pero naroon talaga sa part ng puso ko na sana magkapusa din ako lalo na kapag nakakapanood ako ng mga video sa online tungkol sa mga cat. Mas nauudyok ako. Para kasi sa akin bawi ng aso kahit kakaligo lang, ang cats naman natural na mabantot ang dumi nila pero malinis sila sa katawan. At mas cute talaga para sa akin ang pusa. Ka-vibe ko. Well iyon naman ang dahilan ko para sa sarili ko kaya I prefer cats rather than dog. Pero syempre nag-aaso pa din naman ako mga aspen sila kasi likas na sa kanila ang pagiging matalino lalo na kung nasa tama ang pag-aalaga bilang amo ka. I have this dog named Jazz, Cody, at Theo. Yes puro lalaki sila nagkataon lang na sa pag-ampun ko sa kanilang tatlo sila lang nakuha ko. May babae pero namatay lang kasi mahina ang katawan. 2021 pumutok ang viruses kung sa iba maraming nawalan ng trabaho at sobra talagang nalungkot. Ito naman ang naging daan sa akin para magkaroon ng regular na trabaho na siyang grinab ko dahil opportunity na iyon. Kisa naman ang tumambay lang ako sa bahay magpalaki ng ano basta ay gusto ko na rin maka-earn ng sarili kong pera. Para makatulong na din sa gastusin sa bahay. Iyon naman ang naging daan sa akin para bumili ng pusa na stress reliever ko. Iyong tipong kapag need ko ng comfort ay mayayakap ko. Ay nako ayaw magpayakap ng mga kapatid ko. Kaya sa pusa na lang. Kasya naman yung budget ko sa tingin ko, kaya ko naman makabili at maintenance ng pusa. At doon ang una kong pusa ay si Sassy na isang Siamese cat. May mga nakapagsabi kasi sa akin na kung first time ko mag-alaga ng cats ay kung gusto ko ay magandang companion sila pero hindi ko inaasahan na may kasama si Sassy na pinangalan ko namang Lydia. Bigay lang siya para daw may kasama si Sassy at hindi malungkot. Parehas silang babae. At Persian Siamese naman itong si Lydia. Noong una okay ko silang naaalagaan pero dumating sa punto na nag-inhit si Sassy kaya naman ay napilitan ulit ako bumili ng lalaki naman na ipapartner sa kanya.
At nabili ko naman itong si Yeonwoo na isang Persian. Pero ang Shimay si Sassy na anakan naman ng Kospin. Kaya hindi na umabot si Yeonwoo at the rest ay history na noong dumami na sila ng dumami lalo na noong nagre-rescue din ako ng mga kitan na tinatapon lang kung saan-saan. Ako nga pala si O.V. Justin Ventura. Akala ko iikot na lang ang mundo ko sa pag-aalaga ng mga anak kong pusa dahil nawawalan na ako ng time para naman sa searching for love life ko na siyang tinanggap ko naman sa sarili ko. Masaya na akong maging perdad ng mga anak ko na miyaw-miyaw kisa ma-stress lang sa pagjojowa. Pero hindi ko aasahan na ang pusa ko pa pala ang magiging daan ko para makahanap ako ng someone for me. Sawa na yata sa mukha ko ang mga anak ko gusto na nila pagjowin ang perdad nila. Iniisip nila na sinisisi ko sila kaya single pa din ako. Totoo naman, bakit hindi ba? Charot! Alam nyo na siguro sa asta ko kung ano ako. Pero pas ako sa halata. Sesh hindi ako ganoon ano. Ako yung proud gay na hindi nagko-cross-dress bagkus mas comfortable ako sa sariling style ko. I wear more on in men's style. Dinaig ko pa nga mag-ayos ng pormahang lalaki ang iba. Astigin daw ang pormahan ko parang araw-araw kung mag-ayos ako para akong may lakad dahil hindi mo ako makikita kahit nasa bahay lang ako ng nakasando at short. O model sabi ng mga kapatid at kuya ko para daw akong laging may nililigawan na babae. Sabi nila Jusko Kadiri, Charot. Okay naman sakin tumikim paminsan-minsan ng seafood. Haha, tomboyin din yata ako pero dai ko sinasabi na bisexual ako kasi more on nagkakagusto talaga kasi ako sa kapwa ko brosko at mukhang mabango din na lalaki. Pangarap ko din na mahalin ako ng walang tinatagong agenda. Iyong magiging tanggap ang papasukin naming relasyon. Walang panggagamit o trip-trip lang. Sa panahon ngayon mahirap na ang hanapin ang ganoong guy o love sa kategory ng same sex. Para kasing ang gusto na lang ng iba trip lang. Ayaw ko magsalita ng tapos pero more on ganoon ang nakikita, nararamdaman at nalalaman ko. Samantala, Yeonwoo, baby Yeonwoo, sueo wesheyo shisiso, tawag ko sa pusa ko nang manggaling ako sa trabaho ko. Kaka-out ko lang tapos may binili akong cat treat na gusto ko si Yeonwoo ang unang makakatikim. Oo na may favoritism ako sa mga pusa ko. Mas close kasi talaga ako kay Yeonwoo kasi mab-alban siya tapos minamasahe niya ako hahaha. Saan na naman kaya ang pusa na iyon? Sabi ng mga kapatid ko ganoon daw talaga si Yeonwoo ko ang hilig gumala na siyang pinagwo-worry ko na baka masagasaan ng sasakyan or makakuha sila ng viruses. Kaya hindi pwedeng hindi ko talaga siya mahanap. Sa totoo lang ayaw ko din kasing kinukulong yung mga pusa ko kasi may malaking terrace naman kami na pwede silang tumambay at saka feeling ko ma-stress sila kaya ganoon lalo na kapag nakikita ko silang nagwawala at umiiyak sa kulungan. Medyo hindi pa ako worried ng time na ito pero noong bandang hapon na at walang Yeonwoo ako na nakikita. Nagsimula na akong matakot at sobrang kabahan dahilan para halos magwala na ako kakahanap sa mga bahay-bahay na malapit sa amin. Dagdag stress pa na ilang oras na lang kailangan ko na ulit mag-prepare para sa sarili ko kasi may pasok ako sa trabaho. At doon ko na nga nakilala si Adi. Malayo sa bahay namin mula sa pinakadulong likod siya nakatira. At aaminin ko gwapo talaga si Adi at maganda ang kanyang tindig at pangangatawan. Gym rats yata si Adi dahil nang tawagin niya ako na may pusa daw na nasa loob ng bahay niya at tinatanong niya if kung iyon ba ang hinahanap ko. Nagbubuhat siya ng mga barbell. Bonus pa doon na nakabalandra ang wet niyang pangangatawan ng hubad. Kaya nakita ko na may halma siya. Pakbet, kotanjin ako. Saad ko dahil mas inuuna ko ang pag-aalala ko talaga kay Yeonwoo pero nabigla ako sa mga sagot niya sa akin. Pasukin mo dito sa bahay. Ikaw na ang tumingin. Hindi ako humahawak ng pusa.
Kung pusa mo yan tignan mo baka tumae pa yan ah. Iritado niyang salita na nakapagpantig talaga sa tainga ko at nakaramdam ako ng inis. Naisip ko tuloy na siguro kaya siya nakabalandre sa labas ng bahay niya kasi may pus ang nasa loob. Ayaw niya ng pusa. Allergy ba? Or talagang cat hater nga lang talaga? Saka ko lang nalaman-laman na wala siyang allergy para maging dahilan na ayaw niya ng pusa dahil sadyang ayaw niya lang talaga kasi nag-inarte lang. Diring-diri siya. Pinapagalitan pa niya ako noon na kung pwede itali ko daw alaga ko para hindi kung saan-saan nakakarating. Kanina pa daw nakapasok yung pusa ko bigla-bigla na lang siyang iniikutan. Sabi ko nga, baka gusto ka. Ang mga yan kasi nararamdaman yung mga tao na mababait pero mukhang nagkamali itong alaga ko eh. Alam nyo yung napasabi na lang din talaga ako sa sarili ko noon na ang pogi sana masama lang ang ugali niya. Umalis na ako noon at niyakap ko na si Yeonwoo ko. Sabi ko huwag na siya babalik sa kumag na iyon pero kakatwa ang mga bagay-bagay noong after ko sa work ng hapon uli ay wala na naman si Yeonwoo ko at hindi na ako nagulat noong makita ko siya muli kay Adi at ilang beses na uulit iyon para bang walang araw na hindi ko sinusundo ang pusa ko sa bahay niya. Lagi galit na naman tuloy sa akin ang lalaki na iyon at kapag umulit pa daw ng umulit ay sasaktan na niya ang pusa ko. Hindi ko talaga nagustuhan yung sinabi niyang iyon. Sa tuwing sinusundo ko din kasi si Yeonwoo namumula ang mukha niya sa inis at kita sa mukha niya pa din hanggang ngayon ang pandidiri kahit pa na hindi naman dumihintignan ang pusa ko. Ang pogi-pogi na pusa ni Yeonwoo ko eh. Nenas nga ako eh. Iyon naman pala mas mahilig siya sa aso. Nalaman ko lang sa kapitbahay namin na tita niya takot daw talaga si Adi sa pusa dahil noong bata siya ay nakalmo siya sa mukha ng stray cats na pinapakain niya sobrang haba magiliw kasi daw sa mga hayop si Adi. Natrauma yata kaya hanggang ngayon kapag may pusa hate niya. Mahilig mag-alaga ng mga pet puwera sa pusa. Nagkataon na sinubukan daw ni Adi na harapin ang takot niya noong mag-adopt siya sa animal shelter. Pero, the same nang sinapit niya ang nangyari sa inampun niya nakalmo at nakagat pa siya. Simula noon hindi na talaga, kapag makakakita ng pusa, natutuod. Simula din yun ay mas inintindi ko na lang bakit siya ganoon umakto kisa isarado ko ang isipan ko nang dahil lang sa lagi niya binabantaan yung pusa ko. Ang tagal ng pabalik-balik yung pusa ko sa kanya ni minsan wala siyang ginawa na masama hinahayaan niyang ako ang kumuha. Hanggang sa isang araw nagulat na lang ako na si Adi pinapakain ng treat si Yeonwoo tapos unti-unti kitang-kita ko na pinipilit niya itong himasin sa balahibo. Ewan ko ba noong tagpo na iyon napangiti ako sa kanya. Doon ko lang din napagtanto that I am slowly falling in love to that guy. Kaya lagi akong sumusundo kay Yeonwoo spoiled mo. Pwede mo naman siya hawakan. Alam mo noong mabili ko nga siya hindi na niya kinailangan mag-adjust. Agad-agad naglamang yan. Saad ko nang makita ko na magulat siya. Kukunin mo na ba si Yeonwoo? Tanong niya. Wow! Alam mo na ang pangalan niya. Mangha ko naman habang nakangiti pa. Oo ang ingay-ingay ng bunganga mo kapag hinahanap mo siya eh. Sigaw ka ng sigaw ng Yeonwoo. Napatiklop naman ako kaagad. Grabe ganoon ba talaga ako kaingay? Oo na. Kinuha ko na lang si Yeonwoo saka na ako dirdiretsong tumalikod para umalis nang tawagin niya ako. Ovi, sandali. Napatingin naman ako kaagad. Bakit? Salita ko pero mas pumasok sa isip ko kilala din pala niya ako sa bagay pwede naman niya ako ipagtanong sa tita niya. Straight siyang napatingin sa akin. Pwede bang dalhin mo siya dito bukas? Kasi kalaro niya si Ace Ron ko. Saka pa kakainin ko siya ng treat. Noong titigan niya ako na ganoong parang nahihiya na disdaido para bang may pamantig na ugat sa dibdib ko na di ko malaman.
Ang gwapo din niya sa paningin ko. Gigi crush ko na yata talaga siya. Naku, hindi mo kailangan sabihin yan. Bukas na bukas pupuntahan ka naman talaga nitong ni Yeonwoo ko, gustong gusto ka niya eh. Wika ko sabay takbo. Ewan para akong timang bakit ako tumakbo. Pero kinabukasan, Yeonwoo, bakit nandito ka? Pinuntahan mo ba si Adi doon? Gulat ko na nasa loob siya ng bahay naglalaro. Nalaman ko din sa mga kapatid ko na hindi daw lumabas si Yeonwoo ngayong araw at tumambay lang sa loob nakipaglaro sa iba kong pusa at sa kanila. Hindi ko alam bakit disappointed ako na hindi naglayas ngayon si Yeonwoo para sunduin ko na lang siya kay Adi pero nagsabi din kasi siya na kung pwede ko dalhin si Yeonwoo sa kanya. Kaya naman umaasa din ako na siya na lang din ang pupunta sa lalaki na iyon pero narito siya buong maghapon. Nahihiya din kasi ako kay Adi kung bakit ganito ang nararamdaman ko sa kanya. Ewan ko pero para bang takot ako sa rejection o pwede din na sadyang gising lang ako sa katotohanan. Maya-maya sinilip ko na mag-isa si Adi sa basketball court kasama aso niya. Ewan pero pinuntahan ko na lang din siya. Oy, pagbati ko. Ikaw pala yan, Ovi. Saad niya. Si Yeonwoo pala hindi pumunta sa iyo ngayong araw kasi nasa bahay lang himalang hindi naglayas at pinuntahan ka. Nahihiya ko pang sinabi iyon sa kanya. Oo, hinihintay ko nga siya pero okay lang naman. Si Ace Ron nga pala, golden retriever na aso ko. Dalhin mo na lang si Yeonwoo sa akin mamaya if okay lang naman na hiramin ko siya. Teka weird ba? Iniisip niya sigurong iniisip ko kung bakit hinihiram niya sa akin yung pusa ko. Hindi niya alam na aware na ako sa kondisyon niya. Pero mas nagugulat ako na talkative siyang makipag-usap. Hay nako lalaking lalaki si Adi kaya ano pa bang pag-asa ko sa kanya. Pero sapat na sigurong friendship pwede pang mabuo sa pagitan namin. Sige dadalhin ko siya mamaya. Samantala, ang cute ni Yeonwoo alam mo bang noong isang araw bigla siyang humiga sa lap ko habang nanunood ako ng TV. Kwento sa akin ni Adi habang hinahawak-hawakan na yung pusa ko. Masaya ako na okay na yung trauma niya sa pusa. Pero sana all Yeonwoo nakahiga na sa lap ni Adi, kainggit. Charot. Oo ganoon talaga siya mahilig magpalamang. Sa lahat ng pusa ko siya talaga ang favorite ko. Alam mo ayaw ko talaga ng pusa dati pero sinubukan ko mag-alaga pero ang nangyari lagi akong nakakalmot. Kaya pala ayaw mo ng pusa. Na-trauma ka pala. Tanong ko, nagpapanggap na lang ako na wala akong alam. Trauma, pwede pero mas sa akin na naiinis ang naramdaman ko sa kanila. Kaya ayaw ko lumapit sa pusa, kasi baka kalmutin na naman ako. Parang mga bruha kasi sila pero iba tong alaga mo. Mabait siya. Ay mabait talaga ang alaga ko. Alam mo nagkataon lang na may ugali yung pusa na sinubukan mo alagaan. Iba't iba ang behavior ng pusa. Ako man sa bahay may puspin na isnabero tapos nangangalmat at nangangalgat din minsan bossy pa. Sadyang ganoon na lang talaga siguro. Akin na lang si Yeonwoo. Bigla niyang sabi na ikinagulat ko sabay agaw ko kay Yeonwoo nang mabilis sa pagkakahawak niya. Ay hindi pwede, kakasabi ko lang sa lahat ng anak kong pusa, ito ang favorite ko. Hindi pwede, per dad ako nito. Natawa siya bigla. Hindi ba pwedeng isa pang per dad, kaya ko silang alagaan pagsabay ni Ace Ron. Tutal naman gustong gusto niya ako hehe. Baliw ka, hindi pwede. Mahal na mahal ko ito Lumapit si Adi sa akin sabay himas niya uli sa balahibo ng pusa. If okay lang naman day ko naman kukunin sa iyo si Yeonwoo. Banibiro lang kita, kanina Alam ko kung gaano kamahal ng isang fur parent ang fur babies nila. Ako nga kay Ace Ron parang baby din turing ko sa kanya Syempre tutal kapag galing ka sa trabaho if okay lang naman alagaan ko siya.
Pwede pa tayo magkasundo, pero baka masanay si Yeonwoo baka kalimutan na niya ako kapag mas nagustuhan ka na niya. Sa una pa nga lang nilalayasan na niya ako para puntahan ka. Ewan ko ba ang pogi mo kasi naghahanap siguro ng mas poging amo ito mukha kasi akong stress dahil sa trabaho hahaha. Mas pogi at maayos ka pang ang manamit ki sa akin, crush ka pa daw ng anak ni tita yung pinsan ko si Sina. Ang bango-bango mo pa parati. Ang bait mo pa tapos ang galing mo kumanta. Gage, nadidinig pala yung videoke ko sa kwarto grabe naman. Alam mo bang, putol niya na salita. May jowa ka na ba o nililigawan? Ewan ko sa gitna ng pagpuri niya sa akin na itanong ko yun. Meron, wika niya. Sabi ko na ikaw, saad niya. Ano? Ikaw, nililigawan kita. Hindi, di ba nga nililigawan kita na ipaampun mo na sa akin si Yeonwoo? Hahaha, may gusto kasi ako sa iyo. Ngayon okay lang if reject. Ganito lang ako nilabas ko lang kasi ayaw ko masira yung friendship natin kung sakali na itatago ko pa ito. Noong oras na iyon akala niya nagbibiro ako at oras iyon para makipagbiruan sa akin pero seryoso na ako. As expected noong gabing iyon parang natahimik na lang siya hanggang sa makauwi na kami ni Yeonwoo. Sa bagay kagulat-gulat nga naman yung biglaan ko ding pagsasabi ng feelings ko. Siya lang ang hilig pa magbiro. Ngayon sinabihan ko siyang if reject or hindi niya kayang i-reciprocate ang nararamdaman ko okay lang. Basta walang magbabago sa nabubuo naming friendship sabi ko nga ka-vibe ko ang mga pusa moody ako na tao minsan ganoon na lang talaga ako yung feelings ko for him pwede mapalitan iyon ng pagtingin bilang kaibigan na lang. Hindi ako ma-attached na tao. Pero mukhang nagkamali yata ako iba ang iniisip ng utak sa nararamdaman ng puso ko. Sa kwarto ko ewan kapag naiisip ko yung mukha ni Adi at naging kilos niya hanggang makauwi ako ay may kurot dahilan para maiyak ako. Maya-maya lang nakarinig ako ng katok mula sa glass window ng kwarto ko. Nagulat nga ako nang mabilis ako na napatayo sa higaan ko. Ovi, ako ito si Adi. Kung hindi pa siya nagsalita at tinawag ako iisipin ko impakto yon nasa bintana o kaya magnanakaw. Binuksan ko pa slide yung glass window ko saka bumungad si Adi. Oy gabing-gabi na, ano ginagawa mo dito? At saka na lang ako natulala sa mga sumunod na nangyari nang mabilis niya akong bigyan ng halik sa pisngi. I reciprocated your feelings. Mabait ka naman na tao there's nothing wrong with it at gusto din kita. Bakit hindi natin subukan? Let's date, if your feelings for me is still valid. Oo valid pa buti humabol ka malapit na ma-expired. Pagbibiro ko sa kanya ulit-inulit na bigyan ako ng kiss sa pisngi. Dahil lang yata kay Yeonwoo Ewan ko ba nagpapakipot pa ako siya na nga nag-aalok na subukan namin. Napangiti siya. Siguro nga dahil kay Yeonwoo salamat at bukod sa kanya ay nakilala din kita. Iniisip ko nga nang dahil nga lahat kay Yeonwoo ito. Itinuro ba ako ng anak ko sa taong alam niyang mabuting tao at matatanggap ako? Up until now, Adi and I, still dating. Alam na din ng both family namin at okay naman sa kanila. Sa mga nagdaan na mga araw siguro nga ni-match kami ng pusa ko. Kasi mukhang pati ang pagiging moody ko minsan alam ni Adi kung paano pakakalmahin and he's okay with it. Minsan iniiwasan ko na rin ang pagsumpong ng ugali kong iyon. Ayaw ko pahirapan ang boyfriend ko. At ang isa pang daddy ng mga anak ko.